Part 2, ang laban sa gabi ng kadiliman. Pagkatapos ng bangungot na gabing iyon, hindi makatulog sina Juan, Mue, Ren at Lenlen. Nakaupo sila sa loob ng maliit na kubo, habang si Tia Lala ang matapang nilang tiyahin ay nagbabantay sa labas, hawak pa rin ang itak na may bakas ng dugo ng halimaw. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon at huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit bigla umihip ang malamig na hangin at muling narinig ang nakapanindig balahibong tik-tik-tik mo. Akala ko tapos na sila. Juan, hindi pa. Kung napatay ni Tia Lala yung isa, baka may kasama pa. Ren, kuya, gusto ko nang umuwi. Lenlen, hindi tayo pwedeng umalis ngayong gabi, mas delikado. Lumapit si Tia Lala. May dala siyang bote ng langis at asin. Tia Lala, makinig kayong mabuti. Kapag bumalik ang mga yon, huwag kayong lalabas. Si Juan lang ang kasama kong lalaban. Naiintindihan nyo? Tumango silang lahat. Ngunit hindi nila alam, tatlong nilalang na may mahahabang pakpak ang paparating mula sa kagubatan. Ang isa, nakangisi habang bumubulong, aswang hindi basta-basta nasusugpo. Hahabulin namin ang inyong dugo. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang lumiwanag ang paligid nilagyan ni Mui ng apoy ang mga sanga sa paligid ng kubo. Kuya, sa may puno! Sigaw ni Ren. Mula sa dilim, sumilip ang dalawang pulang mata. Isang aswang na mas malaki, mas mabilis, at mas gutom. Tia Lala tumalon, sabay iwas-iwas ng itak na may apoy. Hindi kayo makakapasok sa lupang ito, sigaw niya. Sumugod si Juan, dala ang kahoy na sinawsaw sa langis. Tinamaan niya ang pakpak ng aswang, at ito'y umiyak ng malakas. Tia, ngayon na, sigaw niya. Sabay nilang tinaga at sinunog ang halimaw. Ang usok ay pumuno sa hangin, habang ang dalawang natitirang aswang ay lumipad palayo, nagbabantang babalik. Tahimik ang gabi matapos ang labang yon. Lumapit si Tia Lala kay Juan. Magaling anak, pero tandaan mo, hindi laging tatalo ng lakas ang dilim. Kailangan ng tapang at pagkakaisa. Ngumiti si Juan at niyakap ang mga kapatid at si Lenlen. Habang magkasama tayo, walang aswang na makakatalo sa atin. At mula noon, sa tuwing tatama ang bilog na buwan, nagbabantay sila handa, matapang, at buo ang loob. Lumipas ang ilang araw matapos ang laban. Tahimik ang isla, tila wala ng panganib. Ngunit sa kalaliman ng gabi, muling umihip ang malamig na hangin. Sa kagubatan may mga matang nagliliwanag at mga pakpak na kumakampay sa dilim. Hindi pa pala tapos ang lahat. Habang natutulog sina Mu, Ren at Lenlen, si Juan ay nakaupo sa labas, nagbabantay. Bitbit niya ang kahoy na may pako at sa tabi niya ay ang lumang bolo ni Tia Lala. Narinig niya ang bulong ng hangin. Tila tinatawag siya. Juan! Juan! Tumayo siya, lumingon, ngunit walang tao. Hanggang sa biglang may matandang lalaki na lumitaw sa may gilid ng apoy payat, may hawak na tungkod at may mga simbolong nakaukit sa braso. Ako si Apo Damian, sabi ng matanda. Tagapagbantay ng kagubatan. Alam kong muling babalik ang mga aswang. Lumabas si Tia Lala, nagulat. Apo Damian? Akala ko'y wala ka na. Ngumiti ang matanda. Hindi ako umaalis hanggat may halimaw sa lupaing ito. Kailangan kong tulungan ang mga batang yan. Kinabukasan, tinuruan ni Apo Damian sina Juan, Mu, Ren at Lenlen kung paano gumawa ng anting-anting at kung paano gamitin ang banahaw oil laban sa aswang. Tinuruan din niya sila ng dasal na panlaban sa dilim. Pagsapit ng gabi, nagbalik ang tatlong natitirang aswang. Ngayon mas mabangis, mas mabilis at may bagong pinuno isang babaeng aswang na may mga matang tila nag-aapoy. Ngayon kukunin namin ang inyong mga kaluluwa, sigaw nito. Nagliyab ang apoy sa paligid at nagsimula ang pinakamatinding labanan. Si Mue ay gumamit ng sibat na gawa sa kawayan na nilagyan ng asin. Si Ren naman ay naglagay ng langis sa lupa at sinindihan ito. Lumilikha ng apoy na pumigil sa paglapit ng mga halimaw. Si Lenlen ay hawak ang anting-anting ni Apo Damian, nagdarasal habang nanginginig. Ngunit si Juan ang panganay ang unang humarap sa pinunong aswang. Hindi mo kami matatakot, dito nagtatapos ang gabi mo, sigaw niya. Nagbanggaan ang kanilang mga sandatay taklaban sa kuko. Lumipad ang mga apoy at abo sa hangin hanggang sa tuluyang tinamaan ni Juan ang puso ng halimaw. Kasabay noon biglang lumiwanag ang langit. Ang buwan ay naglabas ng kakaibang liwanag at ang mga aswang ay unti-unting naglaho, nagiging abo sa hangin. Tahimik muli ang paligid. Lumapit si Apo Damian, nakangiti. Magaling kayong lahat. Pinatunayan niyo na ang tapang ay nasa puso, hindi sa dugo. Ngumiti si Tia Lala, hawak ang mga pamangkin. Mula ngayon, ang lahi natin ay tagapangalaga mga bantay laban sa dilim. At habang unti-unting sumisikat ang araw, nakatayo ang apat na magpipinsan sa dalampasigan pagod, ngunit buo ang loob. Sa bawat alon na humahampas sa buhangin, alam nilang tapos na ang bangungot. Ang isla ay ligtas na muli. Please subscribe for more kwentong katatakutan.
and updates,